Alright, pag-usapan natin mga tol, 'no, ang, mga pinakamalalaking iskandalo na nangyari dito sa ating, bansa o sa ating gobyerno mga tol. Sabi rito sa video ni Sa Iyong Araw ay nabunyag ang matagal nilang tinatago sa Pilipino. Totoo ang Biblia, walang sikretong di mabubunyag. So alamin natin kung ano 'tong mga tol at nakikita naman natin sa thumbnail, 'di ba? So, wag na natin patagalin 'to, tutal wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin 'to mga tol. Kung ano man ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Yeah, ito, 'di ba? Ano 'yan, metaphora 'yan mga tol, metaphor 'yan na sumisimbolo sa kung ano man yung ginagawa mo, yun din ang babalik sa'yo, 'di ba? Nagtanim ka ng kabutihan sa kapwa, susuklian ka ng kabutihan. Nagbigay ka ng kasamaan sa kapwa mo, masama rin yung kumbaga karma, 'di ba? Karma. Galatians 6 verse 7. Sa paglipas ng panahon, nakikita natin ang katarungan ng Diyos na nagaganap. Isang malinaw na paalala na ang karma ay totoo. Ang mga taong nagdulot ng kasamaan at daya ay hindi makakatakas sa hatol ng puong may kapal. Katulad na lamang ng ating magiging topiko sa pagkakataong ito ng pangalan ng dating lider na di umano'y may kinalaman sa mga irregularidad sa halalan noong taong 2016 ay kabilang sa isang kontrobersyal na pagkapanalo ng isang dating vice-presidente laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Well, eto mga ganitong issue, ayaw nating husgahan yan. Kasi meron tayong husgado para dyan mga tol. Kung may mga napapansin kayo, tayo mga tao, bakit itong taong to, masama naman gawain ito, kurakot to. 'Di ba? O kaya may mga kapitbahay kayo, for example, na alam nyo namang illegal ang gawain niya, salbahe, masungit, 'di ba? Tawag dito, madamot, pero nakikita mo siya yung nagtatagumpay. Ngayon kwine-question mo na, totoo ba ang karma? Bakit parang lahat ng biyaya ata nasa kanya tapos samantalang kami nahihirapan? Eto alam ko 'to, ano 'to, ghost employee 'to ng gobyerno, 'di ba may mga gano'n minsan, 'no? So hindi niyo man makita mga tol, yung mga kaparusahan sa kanila rito sa lupa. Hindi naman 'yan makakaligtas pagdating ng araw ng paghuhukom, kaya nga merong araw ng paghuhukom, eh. At kung bakit nakikita natin na parang siniswerte sila, ikaw parang hindi naman gano'n kaunlad ang buhay mo, pero ikaw yung mabuti ginagawa kaya kine-question mo, bakit gano'n, parang hindi fair. Mga tol, 'yan ay pagsubok sa'yo, eh. Lagi mong tatandaan na, pagsubok sa'yo 'yan kung ikaw ba maaakit sa pera o ikaw ay mananatili sa kabutihan, 'di ba? Kasi mga tol, minsan yung mga pera, may mga mag-aalok sa ating pera, o eto malaking halaga pero alam naman natin galing sa masama. Pili ka. Yung perang yon ituturing mong sumpa o ituturing mong biyaya. Kasi malamang hindi biyaya yon mga tol. Yan ay pagsubok sa'yo para malaman kung gaano ka katatag sa pananampalataya. Nagigets nyo ba? Minsan may mga kapitbahay kayo mga tol na umaasenso kahit alam nyong illegal ang hanap buhay niya. Huwag nyong kainggitan yun mga tol. Huwag kayong mainggit dun. May mga kilala kayong vlogger yumayaman dahil sa pagsusugal. Huwag niyong kainggitan yung mga yun. Basta alam ninyong labag sa kalooban ng Panginoon ang ginagawa nila, huwag niyong kainggitan. 'Di ba? So tuloy natin 'to. Ba ay may katotohanan? Isinulong ba ni Bautista ang kanyang sariling agenda sa likod ng mga questionable desisyon na ito? Ang mga tanong tungkol sa kanyang papel sa di umano'y dayaan ay patuloy na bumabagabag sa sambayanan. Ngunit sa huli, walang lihim na hindi mabubunyag at walang kasalanan na hindi mapaparusahan. Totoo. Nasa panahon na tayo kung saan ang katarungan ay unti-unting lumalabas at ang katotohanan ay mayahayag sa takdang oras. Ika pa sa balita, maging sa Rappler, ang US Grand Jury ay kinasuhan ang dating COMELEC Chief Bautista at 3 Smartmatic executives sa katiwalian. Ayon sa aligasyon, Yung Smartmatic, alam naman natin talagang smart magic yan eh. Noon pa yan eh, di ba? tumanggap umano ng hindi bababa sa $1 million na suhol si dating COMELEC Chairman Andres Bautista mula sa 3 ekotibo ng isang kumpanya ng election voting machine at service provider mula 2015 hanggang 2018. Na ito ang time na kung saan may kontrobersiya sa pagkakapanalo sa isa sa pinakamataas na tungkulin sa bansa. At alam nyo na kaibigan kung ano ang aking tinutukoy. At ika pa sa Rappler, isang US Federal Grand Jury sa Florida
ang nag-akusa kay dating Commission on Elections Chairman Andres Bautista at 3 pang mga ekotibo ng Smartmatic kaugnay ng umano'y bribery at money laundering scheme na may kinalaman sa 2016 Philippine presidential elections. Sa isang Ako, ayokong humatol sa ganyan. Bahala na Panginoon Diyos sa kanila kung talagang pinaggagawa nila yung mga yan. Yung pagkapanalo ni Leni Robredo dati no, bilang vice president, questionable talaga yon mga tol. Kasi may mga ilang lugar na ano siya kumbaga nanalo siya kahit alam naman natin mga tol, halimbawa kami sa INC. Kapag bumoto kami, block voting 'yun mga tol, lahat ng kapatid nakikipagkaisa. Merong mga lugar na kahit merong iglesia do'n, may kapilya ang iglesia, zero vote mga tol ang nakuha ni Bongbong Marcos do'n. Zero vote, 'no? Meaning mga tol, ibig sabihin walang nakipagkaisang iglesia do'n, ultimo pastor, binoto si Leni. Do'n pa lang sa mga bagay na gano'n mga tol, makikita mong meron talagang irregularidad, 'no? So tuloy natin 'to. press release na inalabas ng US Department of Justice noong Huwebes, August 8, sinabi na si Bautista ay tumanggap umano na hindi bababa sa $1 million na suhol mula sa 3 ehekutibo ng isang kumpanya ng election voting machine Ano, Smart Magic mga tol. at service provider mula 2015 hanggang 2018. Hindi direkta na pinangalanan ang Smartmatic. Ang 3 ibang taong kinasuhan ay nagtrabaho para sa election tech provider. Sila ay sina Roger Pinati, General Manager ng Smartmatic, Eli Moreno, Vice President ng Global Services Unit ng Smartmatic, at Jose Miguel Velasquez, Vice President ng External Operations ng Smartmatic. Dagdag pa sa website na ito, isang disclaimer, ang isang indictment ay pawang isang aligasyon lamang. Ang lahat ng mga akusado ay pinaniniwala ang inosente hanggat hindi napapatunayan ang kanilang kasalanan sa korte. Ayon sa University of Washington, Kung dito man sa mundo ay mananatiling inosente hanggat hindi napapatunayan sa korte, 'di ba? Though alam naman natin mga tol na hindi rin talaga patas ang batas kasi merong mga inosente na napaparusahan at merong mga makasalanan talaga ang napapawalang sala. Dito lang 'yan sa mundo natin. Hindi naman sila makakatakas mga tol pagdating ng katapusan Kaya huwag kayo mag-alala. School of Law, ang isang indictment ay nagpapahiwatig na ang investigador ay may sapat na ebidensya para ikaso ang isang individual at dalhin ang kriminal na kaso sa paglilitis. Ang anunsyo ay dumating isang araw matapos magdaos ng press conference si COMELEC Chief George Garcia kung saan ikinonekta niya ang Smartmatic na diskwalipikado na ngayon mula sa pagbibid para sa mga election contracts dahil sa bribery Buti naman. skandal sa umano'y smear campaign laban sa kanya. Diba, laki rin na nagastos ni Bongbong Marcos dyan dati para maghabol. Diba, dahil sa ginawa ng Smartmatic. Ang Estados Unidos ay nakikialam at naglulunsad ng sarili nitong investigasyon dahil ang 4 na sangkot sa laundering scheme ay ginamit ang mga bank account na matatagpuan sa Asia, Europe at Estados Unidos kasama na ang Southern District ng Florida upang itago at baluktutin ang likas na katangian at layunin ng mga suhol. Gumamit ang mga kasabwat ng mga coded language upang tukuyin ang slush fund at nagdulot ng paglikha ng mga peking kontrata at peking loan agreements upang bigyang katwiran ang mga paglipat. Ayon ito sa press release ng US Justice Department, si Bautista at ang 3 ehekutibo ng Smartmatic ay kinasuhan ng isang bilang ng conspiracy to commit money laundering at 3 bilang ng international laundering ng monetary Daming instruments. kaso niya. Ang pagkakakulong ay maaaring umabot ng hanggang 20 years. Ooh. Kinasuhan din si Pinati at Velasquez ng isang bilang ng conspiracy to violate Foreign Corrupt Practices Act o FCPA at isang substantive violation ng FCPA na kung mahahatulan ay may parusang 5 taon sa kulungan. Unang iniulat ng Rappler ang kaso na isinampa ng Department of Homeland Security's Homeland Security Investigations laban kay Bautista sa US District Court sa Southern District of Florida noong Setyembre 2023. Ayon sa HSI, nagsagawa sila ng investigasyon matapos isumbong ng estranged wife ni Bautista sa National Bureau of Investigation ng Pilipinas ang umano'y ill-gotten wealth ng kanyang asawa na nakakahalaga ng 1 bilyong piso
o 17.57 million US dollars. Grabe. Ang Smartmatic ay nagbigay ng mga poll machines at teknolohiya sa COMELEC simula noong 2010 national elections. Ang unang automated na halalan sa Pilipinas. Ayon sa kanilang website, ito ay 100% na pribadong pag-aari at walang kaugnayan sa mga political party o grupo. Ang mga kontrata na napanalunan ng Smartmatic para sa 2016 elections ay umabot sa 199 million US dollars. Itinanggi ni Bautista ang mga aligasyon noong nakaraang Setyembre. Sinabing hindi ako humingi o tumanggap ng anumang suhol mula sa Smartmatic o anumang iba pang entidad. Noong panahong iyon, pinabulaanan din ng Smartmatic ang mga akusasyon ng irregularidad na nagsabing ang Smartmatic ay sumunod sa batas ng Philippine Procurement at mahigpit na kontrol ng Philippine Commission on Elections. Nako. Sinubukan ng mga mangungulat Smartmatic. na makakuha ng pahayag mula kina Bautista at Smartmatic para sa sariwang reaksyon. Ngunit nagtatago si Bautista sa United States at hinahanap siya ng NBI simula pa noong 2019 matapos ang mga aligasyon ng ill-gotten wealth na nagdulot ng isang congregational investigation. Sa dami ba naman ng pera eh. 'Di ba? Kaya mong mabuhay diyan sa Estados Unidos. 'Di ba? Sa dami ba naman ng pera, mga tol? Dami, kayang-kaya niya talaga. 'Di ba? Laki nun eh. At humantong sa kanyang impeachment. Bagaman nagbitiw siya ilang oras bago ilabas ng House ang desisyong ito. Bago siya naging chairman ng eleksyon, si Bautista ay nagpraktis ng abogasya sa loob ng mahigit 2 dekada. Pinamunuan ang mga pribadong kumpanya, nagsilbing dekano ng isang law school at pinamunuan ang Presidential Commission on Good Governance at ahensya na inatasang bawiin ang ill-gotten wealth ng pamilyang Marcos. Ngunit ngayon, tila baga, siya na ang inahabol ng batas dahil sa kasong ill-gotten wealth. Jeremias 16 verse 18. Sapagkat habang ako'y nabubuhay, sabi ng Panginoon, babayaran ko sila ng buo sa kanilang mga kasalanan at mga kamaliang ginawa. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang katarungan ng ating Panginoong Diyos ay hindi maiiwasan at walang makakatakas dito. Ito ay isang mariing babala sa mga nagsasagawa ng pandaraya at katiwalian. Iniisip na makakatakas sila sa mga bunga ng kanilang mga gawa. Sa konteksto ng mga aligasyon laban kay dating COMELEC Chairman Andres Bautista, partikular na sa posibleng manipulasyon ng resulta ng halalan, tayo ay pinaalalahanan na walang anumang kasamaan, gaano man ito kagaling maitago, ang makakatakas sa mga mata ng ating Panginoong Diyos. Ang mga akusasyon laban kay Bautista, lalo na sa usapin di umano ng dayaan sa halalang pang-vice presidente noong 2016 ay nagpapaalala ng damdamin ng marami na nakaramdam ng panluloko at pagkakait. Tunay nga bang patas ang naging halalan o ito'y nabahiran ng panlilinlang na gawain? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa ating bayan, nagdudulot ng pangamba sa ating demokrasya. Subalit bilang mga mananampalataya, tayo may kapanatagan sa kaalaman na ang katarungan ng ating Panginoong Diyos ay maghahari. Ang Biblia ay nagsasabi na walang natatakpan na di malalantad at walang natatago na di mabubunyag na binabanggit sa Lucas 12 verse 2. Ang katiyagang ito ay dapat magbigay sa atin ng kapayapaan habang hinihintay natin ang buong paghahayag ng katotohanan. Ang konsepto ng karma o ang prinsipyo sa Biblia na aanihin mo ang iyong itinanim ay isang makapangyarihang paalala na ang bawat kilos ay may kalakip na bunga. Sinabi sa Galatia 6 verse 7, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaring lokohin. Ang anumang inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kung totoo man ang mga aligasyon na ito. Alam niyo mga tol, etong isyong to matagal na to. Pero syempre, hindi pa rin napapanagot kung sino ang dapat managot dyan, mga tol. Pero hindi kasi to tungkol sa politics, no? At hindi rin to tungkol sa relihiyon mo o relihiyon natin, mga tol. Ito ay simpleng bagay lang, gabay para sa ating lahat, mga tol. Dahil sa mundo natin ngayon talaga na laganap ang kasamaan, maraming mga tukso at maraming mga ginagamit ang dyablo para tayo ay mapahiwalay, no, sa ating pananampalataya sa Diyos. Maraming mga utos sa Bible, maraming utos ang Panginoong Diyos sa ating lahat na kailangan nating sundin. Pero dahil nga sa nadadala tayo ng tukso, nakakalimutan natin yung mga bagay na ganyan. Katulad na lamang nito, mga tol, pag-uusapan natin to dito sa pera.
'Di ba? Alam naman natin mga tol na masama ang magsinungaling, masama ang manloko sa kapwa, masama ang mandaya. Pero sa hirap ng buhay 'pag tinapatan ka ng milyon, bilyon, talagang mapapaano ka, mapapabigay ka lalong-lalo na kapag hindi ka ng hawak doon 'no sa dakilang utos ng Panginoong Diyos, 'di ba? Halimbawa na lang mga tol dito, hirap ang buhay, 'di ba? So, yung iba natutuksong gumawa ng mga ipinagbabawal katulad na halimbawa ng sugal. Sasabihin nila, "At least hindi naman kami nananakit ng tao, hindi naman kami nanlaalamang ng kapwa, hindi naman wala naman kaming tinatapakang iba, nagsusugal nga lang sila." Pero mga tol, hindi mo puwedeng gawing tama ang alam mong mali, dahil yun naman talaga ay mali. Pero dahil nga bakit yung iba nagsusugal sila pero parang bine-bless pa sila? Bakit sila ang ganda ng kotse, ang ganda ng bahay, ang ganda ng pamumuhay nila, eh, nagsusugal naman sila? Ano 'yan, hindi fair ba? Hindi ba fair ang Panginoong Diyos? Hindi mo alam mga tol kung papaano kumilos, eh, 'di ba? O bakit 'yun nagnakaw 'yun, o bakit itong mga pulitikong 'to corrupt, bakit sila ang ganda ng buhay nila, 'di ba? Ang kahatulan niyan mga tol pagdating ng araw, hindi mo madadala sa langit, hindi mo madadala sa impyerno 'yan. 'Di ba? Paparusahan tayo lahat mga tol, depende kung talagang tayo'y naging makasalanan at hindi natin pinili ang tamang daan. Ewan ko kung nage-gets niyo ang mga bagay na ganyan mga tol, pero etong issue na 'to, sumasalamin 'yan sa bawat isa sa atin. Huwag mong ipagpapalit ang Panginoon Diyos sa mga bagay na materyal na pagdating ng panahon, susunugin din naman. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.